10 pinakamaliit na sasakyan na may napakalakas na makina. Welcome sa Clark TV. May tanyag nga tayong kasabihan na small but terrible at madalas din ipaalala ng ating mga magulang sa atin na hindi dapat natin husgahan at maliitin agad ang isang bagay base lamang sa panlabas na anyo nito. Para rin itong sa pagpili ng sasakyan. Hindi porket napakaliit lang nito sa panlabas ay hindi na agad kaya makipagsabayan ng makina nito sa mga malalaking sasakyan. May mga napakaliit na mga sasakyan na nagtataglay ng napakalakas na makina at napakasarap gamitin ito. Lalo na kapag ikaw ang nagmamaneho sa pasikot-sikot na mga daan. Tiyak na kapag nakasakay ka rito ay masasabi mong para kang lilipad sa bilis at gaan ng maliliit na sasakyang may malalakas na makina. Maliban dyan ay siguradong magiging isa kang head turner o lahat ng makakakita sa iyo ay mapapalingon sa sobrang kamangaan sa sasakyan mong minamaneho. Panghimpapawid, pangdagat o pang highway man ay tiyak na hindi magpapahuli sa bilis ang mga sasakyang ito. Di ka ba makapaniwala? Kung oo ay simulan na nating alisin ang iyong mga agam-agam sa pamamagitan ng pagkilala sa 10 pinakamaliit na sasakyan na may napakalakas na makina. Number 10. Gen H4. Ang Gen H4 ay tinaguriang World's Smallest One-Man Helicopter. Sa titulo pa lamang na nakuha nito ay hindi may pagkakait na napakaliit lamang nito kapag nakita mo sa personal. Ngunit alam mo ba na napakalakas ng makina na nakalagay sa helicopter na ito? Ang sasakyang ito ay ginawa ng GEN Corporation at isa ito sa mga Japanese helicopter na ginawa upang isupply para sa mga amateur constructions. Meron itong bigat na 155 pounds o 70 kilo kapag walang sakay na tao. May kapabilidad itong umabot ng maximum speed na 55 metro per oras o 88 kilometro sa kada isang oras. Maliban pa nga dyan ay meron itong napakalakas na makina na pinapatakbo ng 4 na twin-cylinder engines. Bukod dito ay meron ding itong 2 set ng rotors na umiikot sa magkabilang direksyon. Dahil sa sobrang lakas ng makina nito ay kaya pa rin ng Gen H4 na lumipad kahit na magkaroon ng malfunction sa isa sa mga makina nito. Talaga namang nakakabilib ang katangiang ito ng Gen H4, hindi ba? Kung ako sa iyo ay gugustuhin ko bumili ng ganito upang makarating ako kung saan ko man gustuhin. Iwas traffic at tiyak na makakarating ka sa iyong paroroonan ng napakabilis. Ang isang kit ng Gen H4 ay binibenta sa Japan sa halagang $30,000. Number 9. Richard Browning Jetsuit. Madalas tayong makakita ng mga jetsuit na ginagamit ng mga tao upang makalipad sa mga video games o di kaya naman sa mga palabas sa telebisyon. Tiyak na naisip nyo na napaka-cool na magkaroon kayo ng sarili ninyong jetsuit. Maniniwala ba kayo kung sasabihin ko na posible na matupad ang pangarap nyong yan? Oo, tama kayo sa inyong narinig dahil ang inventor na si Richard Browning ay gumawa ng jetsuits na pinapaandar ng napakalakas na makina. Kapag suot-suot mo ang isa sa mga jetsuits na inimbento ni Browning, ay tiyak na akalain mo na ikaw ay nasa future kung saan sobrang advanced ng mga teknolohiya. Ang pinakamabilis at pinakatanyag na jetsuit na nagawa ni Browning ay tinawag na Daedalus Mark I na sinimulan niyang gawin noong taong 2016. Gamit ang Daedalus Mark I na kayang lumipad ng isang tao ng hanggang 10 minuto. Ang sistema nito ay gumagamit ng 6 na microgas turbines upang makamit ang full flight. Gamit ang Daedalus Mark I flight pack ay kayang lumipad pataas ng isang tao hanggang sa 2,000 talampakan mula sa lupa. At ito ay ginawang posible ng napakalakas na makina ng jetsuit na ito. Number 8. 1970 Plymouth Superbird. Mahilig tayo sa napakabibilis na mga sasakyan at syempre, mas maganda rin kung maliit lamang ito upang mas madali tayong makasingit at pati na rin makaliko. Ang 1970 Plymouth Superbird ay isa sa mga pinakamaliit na mga sasakyan, ngunit huwag mo itong maliitin. Dahil sa sobrang lakas ng makina na taglay nito, ay nanalo lamang ito sa 8 NASCAR races. Kamangha-mangha, hindi ba? Ang 1970 Plymouth Superbird ay isang bersyon ng Plymouth Roadrunner na highly modified. Kilalang kilala ito dahil sa kakaibang exterior nito at pati na rin ang tunog ng busina. Ang kotseng ito ay nilagyan ng top-of-the-line na makina na tinatawag na Chrysler Hemi engine at sinamahan pa ng isang pares na 4-barrel Carter AFB carburetors na siyang nagbibigay sa sasakyan ng lakas na 425 horsepower o 317 kilowatts. Dahil sa lakas ng makina ng 1970 Plymouth Superbird ay kaya nitong mag-accelerate mula 0 hanggang 60 metro per oras sa loob lamang ng 5 segundo. Number 7. FLS Microjet. Kilala ang FLS Microjet bilang ang world's smallest jet at mas lalo pa itong naging kilala nang mabansagan itong James Bond's jet noong ginamit ang sasakyang ito sa pelikulang Octopussy.
Ang unang disenyo ng FLS Microjet ay unang dinevelop ni Jim Bead ng Bead Aircraft noong taong 1970. Ang bilis nito ay kayang umabot hanggang 320 metro kada oras. Dahil ito sa napakalakas na makina na ginamit sa microjet na ito na kung tawagin ay Quantum Turbine System. Number 6. Peel P50. Ang Peel P50 ay isang microcar na may 3 gulong na ginawa noong taong 1962 hanggang 1965 ng Peel Engineering Company sa Isle of Man. At alam nyo ba, napasama ito sa Guinness Book of World Records bilang ang pinakamaliit na production car na nagawa sa buong kasaysayan. Sa ngayon ay pinapatakbo ang Peel P50 ng brushless DC electric motor na nagbibigay ito ng halos 4 na horsepower. Number 5. Mosquito Aviation XE. Ang Mosquito Aviation XE ay single-seat home-built helicopter na dinisenyo ng Innovator Technologies sa Alberta, Canada. Pinapatakbo ito ng makina na kung tawagin ay Compact Radial Engines MZ202 na nagbibigay rito ng 64 na horsepower. Dahil sa sobrang lakas ng makina nito ay kaya nitong lumipad sa bilis na 130 km kada oras. Ang isang unit ng Mosquito Aviation XE ay nagkakahalaga ng $34,000. Number 4. Honda Motocompo. Ang Honda Motocompo ay isang foldable scooter na ginawa ng Honda noong 1981 hanggang 1983. Mas kilala ito sa tawag na trunk bike dahil kaya naman ito ginawang foldable ay para pumasya ito sa loob ng trunk ng mga subcompact cars. Ang makina nito ay tinatawag na AB12E49cc na nagbibigay rito ng power na umaabot hanggang 2.5 horsepower. Napakabilis nito na parang isang scooter, kaya naman ginamit ito bilang police vehicle sa isang sikat na pelikulang You're Under Arrest. Nakakalungkot lang isipin na ang modelong ito ng scooter ay discontinued na o ang ibig sabihin ay hindi na nagpo-produce nito ang Honda. Number 3. Jeremy's P45. Ang P45 ay isang hybrid vehicle na dinisenyo, ginawa at tinesting ni Jeremy Clarkson na na-feature noong unang episode ng Top Gear's 19th series. Ang P45 ay dinisenyo upang maging maliit na Peel P50 at dahil sa lakas ng makina nito ay kaya nito tumakbo na may bilis na hanggang 30 metro kada oras. Yun nga lang ay tinanggihan ito ng mga manufacturers na tinawag itong isang rubbish car dahil isa raw itong complete trap para kung sino man ang sasakay sa loob nito at magmamaneho nito. Napaka-di komportable kasi ng pagsakay rito at maaari ka pang magtamo ng malalang head injuries dahil sa kakulangan ng head restraints. Number 2. Corbin Sparrow. Ang Corbin Sparrow ay isang single-seater na kotse na may 3 gulong lamang. Ang maganda rito ay isa itong sustainable car dahil pinapatakbo ito ng kuryente. Meron itong makina na kung tawagin ay 156-volt DC o 3-phase AC electric motor na nagbibigay rito ng bilis na umaabot sa 112 km kada oras o 70 metro sa bawat isang oras. Dalawang disenyo ng Corbin Sparrow ang ginawa ng Corbin Motors. Ang tawag sa isa ay Jelly Bean Model at ang isa naman ay kilala bilang Hatchback Model o Pizza Bot dahil talagang idinisenyo ito upang gamitin pang-deliver para sa Domino's Pizza. Number 1. Small Tow Motorcycle. Aakalain mo na laruan sa unang tingin ang small tow motorcycle dahil may tangkad lamang ito na 2.5 pulgada. Ngunit ang di mo alam ay binansagan itong world's smallest rideable motorcycle. Oo, tama kayo sa inyong narinig. Kayang sakyan ng isang tao ang small tow motorcycle kahit sa sobrang liit lamang nito. Ang sasakyan na ito ay ginawa ng Swedish inventor na nagngangalang Tom Wiberg. At pinapaandar ito ng ethanol-fueled RC engine na nagbibigay rito ng 0.3 horsepower. Maliban dyan ay kaya nitong umandar na hanggang 36 na talampakan. Para nga lang magamit mo ito ay kailangan mong suotin ang isang espesyal na sapatos. Ikaw, alin sa mga ito ang gusto mong sakyan? Comment down below yung masasabi mo para malaman namin. And I will see you guys on the next video. Peace out! Sasakyan na parang bahay? Yo, what's up guys? It's Clark TV here. Para sa mga taong mahilig mag-travel, ang pagkakaroon ng isang motorhome ay malaking ginhawa para sa pagbabiyahe. Number 5. Volkner Mobile Performance S. Maraming mga RVs ang kamukha ng Volkner Mobile Performance S, pero kakaunti lamang dito ang makakapantay sa mga features at performance nito.
Ang Volkner Mobile Performance S ay may habang 40 foot at ayon sa mga manufacturers ng motorhomes na ito ay kaya nitong mag-navigate sa mga motorable na terrains.